Hi guys! So bago natin simulan ng kwento ni Ace, kung may mga ganito rin kayo experiences o mas nakakatakot na karanasan, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So let's start! Noong first year college ako, sa Airlink ako nag-aaral. Isang beses pumunta kami sa Mindoro para sa training. Bago pa man kami makarating, lagi na kaming binabalaan ng mga tao roon na marami raw aswang sa lugar. Di naman ako naniniwala noon. Yung tinuluyan namin ay parang maliit na resort. Tahimik ang paligid, katabi lang ang dagat, at kakonti lang ang ilaw sa gabi. Sa may bakuran, may isang duyan na nakasabit sa malaking puno, sakto para magpahangin. Dahil wala naman akong kaalam-alam sa mga kwento tungkol sa lugar, humiga ako sa duyan bandang 8:00 ng gabi. Ang presko ng simoy ng hangin kaya hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung gaano nakatagal akong tulog nang bigla na lang akong magising dahil may humihila sa akin. Yung roommate ko pala. Halos kalad ka rin na niya ako pabalik sa kwarto. Antok na antok pa ako noon kaya hindi ko maintindihan ang nangyayari. Panay resist pa nga ako dahil akala ko naman nagbibiro lang siya. Pero habang papalapit kami sa kwarto, ramdam ko na ang matinding takot sa boses niya. Bilisan mo, malapit na. Doon lang ako natauhan. May narinig na rin akong kakaibang tunog sa likod namin. Malakas, mabigat, at hindi ko maipaliwanag kung ano. Hanggang ngayon hindi ko alam kung ano talaga yon dahil ni minsan hindi ako lumingon. Sa isip ko, ayoko nang malaman kung anong dahilan ng takot ng sobrang tapang at halos walang kinakatakutang barkada ko. Pagkapasok namin sa kwarto, pinagsisigawan na ako ng mga kasama namin. Tanga ka ba? Bakit ka natulog mag-isa sa labas? Gabi na, nasa isla pa tayo. Doon nila sinabi ang kinagulat ko. Yung puno kung saan nakasabit ang duyan na mahimbing kong tinulugan, ilang sandali na raw minamanmanan ng isang manananggal. Kita raw nila itong paikot-ikot parang matagal nang nakatitig sa akin, na para bang hinihintay lang akong magising o baka may ibang balak. Hindi ko na alam kung totoo ba talagang nakita nila. Pero isang bagay ang sigurado, mula noon, hindi na ako natulog mag-isa sa labas. Lalo na kung nasa lugar na kilala sa mga ganong kwento. Natry na rin namin yun yung merong occasion sa bahay namin. Tapos, syempre, simpleng salo-salo. Tapos sa labas kami kumain, sa labas ng bahay. Tapos doon lang ako hanggang maggabi. Tapos tinitingnan ko lang yung nangyayari sa loob ng bahay namin. Yung TV, yung liwanag sa loob ng bahay, mga pinagagawa nila habang nagsa-cellphone ako, ganun. Sabi nila kapag sikihor daw or basta mga ganyang lugar, puro aswang daw. Ako yung tipong tao na gusto maglakad-lakad sa labas kapag mga alauna ng madaling araw, 2:00 hanggang 3:00 kasi wala talagang tao. Gusto ko yung mga madidilim na lugar, ganyan. Tapos maglalangis na ako, ganun. Magpapahid na ako ng langis sa buong katawan ko. Eme, aswang pala. Visit. Pero yun. Gusto ko talaga yung ganun. As in, ako yung taong gusto ko ng tahimik talaga. Kahit ako lang yung nag-iingay. Gusto ko ako yung maingay lang. Ayoko nang maingay talaga sa paligid. Kaya kapag may work ako, okay lang sa akin mag-graveyard shift. Mas gusto ko yun. Walang chichika sa akin. Maganda rin naman may kumakausap sa'yo, pero working time, parang ayoko. Ayoko talaga. Ganun ako, guys. Lalo na sa school. Lagi kong napagsasabihan yung mga friend ko. Dalawa lang naman halos talaga yung pinaka-close friend ko. Dalawa lang. So, ako yung nasa gitna nila. Minsan, ako yung nasa dulo kasi kapag wala ako sa mood, sa dulo ako, yan, walang pakialam sa kanila. Yun yung maganda sa trio, guys. Kapag walang mood yung isa, pwedeng yung dalawa lang mag-uusap, ganun. Ganun nangyari sa amin. Pero most of the time, ako lagi nasa gitna nila. Tapos, kapag chinichika ako, yung isa ko sa friend, napakadaldal. As in, kahit palit-ulit yung kinikwento niya, pinapakinggan ko siya. Pero pag during ACADS, sasabihan ko, tatapikin ko siya. Makinig muna. Ganun. Kinig muna. Ayoko kasi nang nami-miss out yung mga kailangan gawin sa school. Kasi ayoko na magtanong. 'Di ba? Pumasok ka nga, hindi mo naman alam yung gagawin the next day kasi hindi ka nakinig. Ba't ka pa pumasok? 'Di ba? Parang ganun. So, yes. Lagi akong nagsasabi ko, kami nga Lagi akong minsan, gumaganon. Ng sobrang lakas. Gumaganon ako minsan. Kapag nagpapaliwanag yung teacher, tas ang ingay ng paligid, lalo na yung
nasa dulo. Lagi ako ng psst, lagi akong gumagano'n. Kasi importante lahat ng sasabihin ng teacher. Kapag gumanon ako, ibig sabihin may importanteng agenda. Or may inaabangan kaming announcement. Ayoko talaga nami-miss out. Kasi nabobobo ako, guys. Kapag, anong gagawin? Ayoko ng ganun. May times na nagtatanong ako sa mayor namin ng ganun. Lagi ako nagtatanong talaga. Yun lang ba yung gagawin? 'Di ba sasabihin ko pa sa kanya, 'di ba magsasabi ka naman sa GC ng mga gagawin? Gano'n. Kahit alam na namin para okay. Ayoko kasi talaga nagkaka-aberya. So yun lang guys, if may mga gano'n kayong story, napabot pa tayo sa mayor namin. See you. XOXO.